Colored portrait para sa kanyang minamahal. Napakatamis naman talaga. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Sa mga nag-aabang ng tutorial video para sa pyesa na to, sana dumaan sa wall nyo to at mapanood nyo. Doon naman po sa mga nagpapa-shoutout, sa sobrang busy po, sa live ko lang talaga nagagawa ang pagbati sa inyo. Kaya kung sa tingin nyo nagkamali ako, wag sana kayo magtampo. Ika nga ni Looney, ako ay tao lang din naman na tulad mo. Well, kung gusto nyo malaman ang kabuuan ng video, tara samahan nyo ako at panoorin nyo hanggang dulo. Siya nga pala si Sir Nafnaf ng Olongapo City. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads sa Tutorial. Tara, simulan na natin. Kapag nagtatattoo ako o yung ibang artist, kadalasan sa ibabang part kami nagsisimula. Bakit ba kailangan sa ibabang part magsimula? Siyempre, iniiwasan natin na maburahan tayo ng stencil. Siyempre, yun yung guide natin sa bawat pyesa na ginagawa natin. So, sa pamamagitan ng technique na yon, may iiwasan natin na maburahan tayo ng stencil. Kasi sanay tayo magpunas pababa. So, kung sa taas natin sisimulan yung pyesa, kada punas natin pababa, sigurado mabubura yung stencil natin. Kaya para sa akin, mas okay simulan sa baba. Pero hindi ko sinasabing lahat ng artist ganun yung diskarte. Merong mga nagsisimula sa taas, sa gitna. Depende yon sa tibay nung kapit nung stencil nila, tsaka yung stencil solution na ginagamit nila, tsaka sobrang ingat nila sa pagpupunas. Kaya nagagawa nila yung mga ganung diskarte. Bali dito, ganito yung diskarte na ginagawa ko sa buhok. Para ako naglilinya gamit yung Magnum, pwedeng 9 Magnum, pwedeng 11, 13, 15 o mas malapad pa. Depende sa size ng pyesa na ginagawa natin. Tapos yung kulay na ginamit natin dito, gumamit tayo ng dark brown. Ito yung hinahagod ko ngayon. Kanina gumamit tayo ng sienna dun sa parang medyo mapula na kulay ng buhok. Tapos gumamit tayo ng dark flesh tone naman sa ibang part. Yung po yung medyo maliwanag na kulay ng buhok. Isa rin po sa mahalagang bagay na kailangan natin gamitin, yung kagaya nito, glide o mga emollient na ginagamit habang nagtatato para maiwasan po yung pamamaga. Nakakatulong din siya sa mabilisang paggaling. Bukod dyan, pwede mo rin siyang ipang-cover dun sa mga naunang part na natapos mo na, kagaya nitong buhok. Nilalagyan ko siya ng glide kung sakaling hindi ka maingat magpunas. Halimbawa, nagkulay ka ng dark sa ibang part, tapos ang punas mo papunta dun sa buhok. Bago siya pumatong o humawa yung ibang kulay dun sa natapos mo na unang part, bago siya pumatong dun, sa glide muna siya papatong. So, may iwasan natin yung paghawa dun sa mga unang natapos mo na parte ng pyesa. Dito naman sa labi niya, 9 Magnum yung gamit natin. Bali, pwede rin naman kung round Magnum o curved Magnum yung gagamitin natin dito sa part na to. Kaso masanay akong gamitin yung Magnum lang kasi mas nadudukot ko, nasusungkit ko yung mga sulok-sulok kagaya nitong mga sulok ng bibig niya, yung ibabaw, tsaka baba nung pinakalabi niya kasi parang syempre may hangganan yung labi. Mas nagagawa ko siyang i-shade ng maayos. Bali, kinulay natin dyan dark brown para sa mga sulok-sulok ng labi, tapos yung medium brown at saka light red doon naman sa pinakalabi niya, yung mga transition na ginawa natin. So dito kanina naglinya na tayo dito sa detail ng mata niya. So 3RL medyo matigas tignan, kaya gumagamit pa ako ng Magnum dyan para palambutin yung itsura ng mata niya. Kasi matigas tignan kung puro liner lang yung gagawin natin. Kaya dinadaya natin sa pamamagitan ng Magnum. Dito naman round Magnum o curved Magnum yung ginagamit natin pagdating sa mga pisngi, sa baba. Basta sa kabuuan ng part ng mukha niya, round Magnum na yung ginagamit natin, pati dito sa ipin niya. Minsan ang gamit ko dito, wash lang, yung pinaka-light na wash. Minsan naman kagaya nito, gray o light gray. Depende sa nakikita natin sa ginagaya natin na reference. Yun po yung gagayahin natin. Pangit naman kasi kung open lang yun, tapos mag-highlight tayo. Meron siyang mga part na nakalubog tignan. Kaya sinishade ko yun ng malabong malabo para pantay yung pagkakasugat dun sa kabuuan ng pyesa. So yan, highlight na tayo. Gamit natin 3RL. Hindi kailangan puting-puti. Meron talagang mga puting-puting highlight. Meron din naman mga parang gray lang o malabong malabo na white. Minsan light skin tone o light flesh tone o mas light pa ron. I-mix lang natin yung puti at saka yung light skin tone o kaya light flesh tone para dun sa mga ibang highlight na yun yung hinihingi na kulay.
At yun, maraming salamat sa panonood. Sana nasundan mo hanggang dulo. Don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Gilarpe ng Nads Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa atin lahat at maraming salamat.